Dalawang shooting incidents na hinihinalang may kinalaman sa halalan, iniimbestigahan na ng Philippine National Police, PNP. Idinipensa naman ang pagpapatupad ng Oplan Katok para mapaigting ang kampanya kontra loose firearms. Nagbabalik si Ryan Lesigue sa sentro ng balita. Hindi po ito mangyayari, ma'am, dahil ang subject po ng ating Oplan Katok ay yung may mga baril po na lisensyahan at meron po itong mga LTAP but nag-expire na po ang kanilang mga firearms licenses. So hindi po intended po ito na kahit sino po ay kakatukin po nila at haharasin po. Ito ang depensa ng Philippine National Police o PNP kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos itong sabihin na maaring maabuso ang Oplan Katok ng pambansang pulisya ngayong panahon ng halalan. Sabi ni PNP spokesperson at PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, regular function ng PNP ang operasyon. Matagal na rin daw itong ginagawa ng PNP at hindi lamang sinimulan niya yung 2025 national at local elections. Samantala, nakapagtala na ng 7 hinihinalang election-related incident ang PNP. Kabilang dito ang isang shooting incident sa Region 1 noong January 25. May isa ding shooting incident na naitala sa Region 12 kung saan sinasabing supporter ng kumakandidatong councilor ang biktima. So aalamin po natin kung ito po ba ay validated na nakapag-file po ito ng certificate of candidacy, but since he is a known supporter po ng isang konsilong na tumatakbo po sa darating po na 2025, pasok po siya doon sa parameters na supporters po siya ng isang kandidato. Dalawang malicious mischief sa Region 2 at Region 6. Dalawang vehicular accident sa Region 6 kung saan alkalde ang biktima at isang oral defamation. Kaugnay nito, sinabi ni Fajardo na dadaan pa sa validation ang naturang mga insidente upang malaman kung maaari itong mabilang na validated election-related incident. We have to wait for at least 10 days po, and we will be expecting official reports from the regional validation committee po to determine whether or not these 7 incidents that were recorded in the past few days may be classified as validated election-related incident. Mababatid na kasama sa parameters para mapabilang sa validated election-related incidents ay kung ito ay nangyari sa panahon ng election period at kapag ang biktima o suspect ay kandidato, pamilya ng kandidato o supporters o COMELEC officials. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.